Hello, good morning, what's up mga kadilo mga ka-stroke. Isang magandang araw sa ating lahat mga ka-stroke community. Tira. Parang may laman yung ilog ko eh. What's up nga pala sa sa mga kaway-kaway, sa mga nakasubok ng o kaya naranasan ma-depress nung unang buwan nila kasi ako ganun yung nangyari sa akin. Kaya what's up, naway sana malampasan nyo rin, kasi ang storya ko nung unang buwan ko is talagang mahirap. Siguro dahil sa di ko matanggap yung kalagayan ko na ganun, nagkaroon ako ng depression. Ang hirap kasi ipaliwanag eh. Pagka nagkaroon ka ng depression, ang naisip ko dati, gusto kong pinipilit ko silang ilayo sa sarili ko para di sila ma-involve ka ako, para kung ano ang mangyari sa akin, kasi talagang pinanghihinaan na ako nung time na yun. Parang pinipilit ko sila na kung maaari, lalo sa asawa ko. Nung time na yun, sinasabi ko sa kanya na kung napapagod ka na sa akin, subukan mo na lang kontakin yung mga pamilya ko, tapos sabihin na di mo na kaya, ibabalik mo na ako sa kanila para di ka na mahirapan. Kasi ang nasa isip ko, ayaw ko siyang nakikitang nahihirapan. Minsan naiyak na lang siya eh, na nakikita yung kalagayan kong minsan nakaupo, lumuluha. Di maiwas ang ganun, kasi siyempre nasanay tayo ang gumagawa, tayo ang kumikilos, nasanay na ang mga kadalasang ginagawa natin, katulad ng lagi tayong nasa labas. Tulad ko, lagi ako nasa labas kasi isa akong vendor. Tapos front ko lagi is lagi akong nakangiti every time na makikipag-usap ako sa mga customer ko. Kaya nga nung pinost ko nung nakaraan na kaway-kaway sa mga nahihiya nung unang beses nilang paglabas, kasi yun din yung na-experience ko. Nahihiya ako dahil sa yung tipong iba na, katulad na nakangiwi pa yung labi ko, nakangiwi yung bibig ko, tapos tagil maglakad, tapos yung kamay nakaganon pa. Ang hirap i-accept yung kalagayan ko eh nung nga time na yun. Kaya ako siguro kapalaran nila talaga din ang may sabi na kailangan kong malampasan yun para magpatuloy. Pero laking pasalamat ko sa mga katabing tindahan ko, dahil din nila ako tinigilan every Saturday na puntahan dito sa bahay, tapos basahan ng mga Bible verse, tapos firming pinapaliwanag sa akin na mahal ka ng Diyos. Tapos kaya yung nangyari sa iyo, still may may mga plano siyang gusto niya ipagawa sa iyo. Kaya ngayon para sa akin isang pasasalamat pa rin, kahit pa dumaan tayo sa stroke, pero pinagbigyan pa niya tayo ng isa pang chance na para makarecover. Itong pagka-stroke natin is malaki pa ang chance natin na makabalik sa dati. Tapos yun pa, mas napalapit tayo sa taas, kasi siyempre unang-una nangailangan tayo ng habag, nangailangan tayo ng awa ng nasa taas. Gusto natin na matulungan niya tayo para palakasin unang-una ang loob, palakasin ng
mindset sa isip, tapos palakasin ang affected side natin, katulad ko left side ang affected. Kaya proud ako na di pa man ako naka-recover ngayon. Proud ako na kahit na stroke ako, mas napalapit naman ako sa taas, mas napalapit ako sa kanya. Ngayon mga maliliit na bagay na akong pahalagahan. Ultimo, pagising sa umaga na nakasanayan natin is ng normal, pagising sa umaga, bangon, ligo, luto, kain, punta sa trabaho, ganun lang. Hindi man lang tayo makapagpasalamat. Tapos sa mga maliliit na bagay, katulad ng maranasan natin na ang ganda ng panahon, maliwanag, maliwalas, hindi natin yun na-appreciate dati, di ba? Kaya kako, salamat pa rin talaga. Pero bago yan, yun lang muna mga kaidol mga stroke. Bitinin ko muna para may next videos pa tayo. Bye bye mga kaidol mga stroke. Kaway-kaway sa mga naka-experience yan. Kailangan niyong malampasan din yan, katulad ko. Alam nyo bang sa akin is halos umabot ng 2 buwan yung depression ko. Ang tagal ko siyang dinala. Salamat na lang talaga sa mga kaibigan, mga katabing tindahan. Uulitin ko, maraming salamat sa kanila. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan ni Cesa. Na kung madadaan man ta sa kanila, siguro kilala na nila at alam na nila kung sino yung binabanggit. Yun lang muna, bye bye, good morning ulit.